Ano na? Sabagay, okay na rin. Baka mamaya pagdating ng ano maputol ano. Yan yung dalawang Indonesian duck din na babae yan. Mga bata pa yan. Ito yung buti na lang malakas kumain. Ayan, magandang buhay. Nahanap ko si Kongkong. Naandun sa taas ng Kamatsili. Bala ko pa naman sa kanya ipabalik na lang muna yung graba siguro. At inaalala ko yung ngayong tag-ulan. Hindi na tayo kakain din kasi ng mababa siguro 200,000 dito sa ano natin. Hanap buhay muna tayo. So gagawin natin, papabalik ko na lang yung graba na tinanggal nila. At least maibalik dito at makapasok yung mga sasakyan. Especially ngayong Father's Day. Mahirap. At kumbaga dito matigas. Pagdating po dito, yan, ayan natin dyan yung mga graba dito. Kutan ko lang yung aking mga manok. Pinakain ko na to kaganinang umaga. Kain na tayo dyan. So far, okay pa rin naman. Tuloy-tuloy po ang gamot. Ayan. Mas gumaganda na po yung kulay ng kanilang mga ulo. So it means siguro baka mas gumagaling na po sila. Tapos meron akong linagay na calcium powder na hinahalo po sa feeds para ayan para hindi po sila magkaroon ng calcium deficiency. Pag nag-itlog hindi nila kakainin. Yun kasi ang pinaka main reason kung bakit nila kinakain yung itlog nila Medyo mainit talaga dito. Okay lang naman. Tapos meron palang mga concern nating mga viewers na ayun, nagpapasalamat po ako dahil inaalala din po nila kasi yung kainan. Sabi niya, ka-farmer, baka mamaya dumami ang langaw mo dahil sa manok. Sa totoo lang po, ang manukan nagpo-produce po ng langaw. Ano yon? Dahil sa ipot. Yung ipot po na naka-pile up ng sabihin mo ng 3-4 weeks na. 2 to 3 weeks to 4 weeks siguro na ipot na hindi po nagagalaw with the right moisture, more ammonia, mas gusto po nila yan. Doon po nagkakaroon ng mag-uumpisa yan sa uod. Tapos pag nag-umpisa sa mga parang uod na hanggang sa magiging langaw na po yon. Yun po nangyayari sa mga poultry farm na hindi gaanong naggamit ng gamot para makontrol po yon. Kasi normally pag tunnel type, yung ipot po niyan nasa ilalim, hindi po nila magagalaw yon hanggang harvest. Kaya pagka ganyang mga poultry, let's say sabihin mo na nagload ngayon, magbibilang ka ng mga 2 hanggang 3 weeks, saka mo mararamdaman, may makikita mo may mga langaw na dumadami hanggang harvest na po yon pagka hindi po nila kinontrol. So ganun po yung ganun po yung ano ng cycle ng langaw. Dito sa atin, malabo pong mangyari yon kahit dumami sila. Unang-una, hindi po sila nakalagay lang sa isang lugar. At pangalawa, naaarawan po. Pangatlo, pwede natin linisin. 'Di ba? So, wag po kayong mag-alala at hindi tayo doon kasi, 'di ba lagi ko naman sinasabi, doon kasi hindi naaarawan. Yung inirereklamo ko doon, amoy. Yung amoy po. Lalo na daanan, yung mga bugok na itlog, tapos yung syempre, 'di ba? Dito po tingnan niyo naman. Tapos papagalain pa natin sila diyan. So, from morning hanggang hapon, naandyan sila sa galaan. Uuwi lang sila para matulog dito. So yung ilalim niyan, mayroon tayong ipa, yung moisture ma-absorb.
wala pong magiging langaw. Pwede mong linisin. Pangalawa, let's say, inihaan natin yan, naglangaw yan. Maniwala po kayo, uod pa lang titirahin na nila, protina pa yon. Hindi, wala pong magiging langaw. Kasi, naaabot po nila yung ipot na let's say, nagkaroon man ng, uod-uod, kakainin na po nila yon. Wala pong walang magiging langaw. Tsaka lalo na yung pag naandyan, may ipot na nalaglag dyan, tuyo na agad. 'Di ba? Hindi po hindi siya makakagawa ng langaw. So, yun po yung ating pinaka the best po na explanation diyan sa Kaya wag po kayong mag-alala. At ako naman po ay nagpapasalamat dahil syempre marami pong concern sa ating lechonaris. Wag po kayong mag-alala. Ito naman para diin diyan. Hindi ko po didesisyonan na 'di ba yung parang para lang matakpan mo yung butas, nagbutas ka ng di ba? So parang ganoon ang mangyayari, hindi po. Hand in hand po 'yan. At yan naman po ay pumasok na sa aking isipan na hindi naman po tayo makakapag-create ng langaw. Huwag po kayong mag-alala. Kahit po dumami yan, kayang-kaya nating kontrolin yan. Ano ginagawa nito ni Kong? Ano ginagawa mo, Kong? Ano na? Sabagay, okay na rin. Baka mamaya pagdating ng maputol Tama. Pwede naman. So ayan po, ayan yung kanilang ranging area, 'di ba? Nasa arawan. Kaya unang-una matibay po yung mga manok dahil vitamin D, 'di ba? Naaarawan sila. At the same time, yun nga sabi ko, yung ipot hindi po may ipon sa isang lugar. Yun nga lang, pag marami pong langaw from outer space. Ayan, kagaya po ngayon, dami pa rin. Sa bahay nga, ang dami. Siyempre mag-a-attract din po ng langaw yan. So, ayun. Tingnan na lang natin. Pakyat tayo. Ating mga alaga. Problema ako sa alak. Ayan, tingnan lang, kumakain naman. So, ayun, baka magpatubig tayo, pero tingnan nyo, mahina po yung mahina yung pump, mahina ang labas ng tubig. Palagay ko medyo na-discarrel na naman yung sana naman ay pagpaandar ko mamaya kaya bukas gumanda ulit. Grabe po ang init. Grabe ang init. So sabi ko kay Kongkong, bukas ang gawin mo, kartilya ka, yung mga graba ibalik mo uli ibalik uli doon sa dating pwesto para ka kung ngayon tag-ulan, just in case na may mga medyo busy tayo kagaya ng Father's Day sa bukas ay sa Sabado, mayroong tawag dito, mayroong pong parking, hindi kumbaga kahit papaano malaking tulong din para hindi yung mga bisita natin kanilang sasakyan. Yan. Saan ba yung hollow blocks? Kailangan ko na isang hollow blocks, patungan ng isang drinker. So naglagay pa ako ng isang drinker para sa oregano at bawang na solid. Okay na tayo. Tingnan nyo po, nilinis ni Kongkong ngayon. Ayan, pasok na po ang araw. Ito baka putulin niya pa ito kasi inaano din namin yung kuryente pagka yung wire pagka nagbagyuhan, baka pag nababali, problema pong malaki. So ayan, yan po yung ating mga manok. Sana naman ay ma-survive po nila itong mga halak-halak na ito. Hirap talaga bumili ng sana maging okay naman. Ayan.
Wala naman sigurong lumalabas, ano. Bala kong pataasan pa yung net. Bagay, may mortality, ganun talaga. Mura lang naman po yung, hindi naman siya kagaya ng mga bibe. Maganda lang sa bibe, talagang napakatibay. Inuman na. Bagong gamot po yan, ang Broxetil. Sana tama yung gamot ko kasi nakita ko sa ano, wala akong mabiling Doxilac na powder. Ang problema naman kasi kaya sana natin painumin. Ang problema sa pagpapainom, uhulihin mo isa-isa. Halos lahat mayroon. Kaya maganda isahan na lang sa tubig na nga. Pero ayun. Ito po, dito po sila yung droppings nila dito. Ang kinaganda nito, kaya ipa yan, natutuyo po agad yung mga droppings nila. So sabi ko nga, anti langaw. Hindi naman po tayo magki-create ng langaw. Ang problema lang, syempre, pag maraming langaw, talagang mga outsiders, 'di ba? Pero sa laki naman po ng gagalaan 'yan, huwag po kayong mag-alala kasi sinisigurado ko naman na hindi tayo magdadagdag sa langaw po diyan sa kainan. Dahil napakalaki po nito. Kung ganito lang naman, summertime, ang init, ay wala po tayong problema. Tapos ito pa, yung dito kahit ikulong na natin ito, iayusin natin, lagyan natin ng bubong, walang magiging problema kasi pwede natin putulin to, yung araw nakakapasok pa din. Tsaka yun na nga, ang langaw po na de-develop yan, yun nga yung patong-patong po na ipot, na makapal na ipot na matagal ng mga ilang linggo. Tapos alam nyo naman yung pakain sa 45 days, napakataas po ng protina. So pagka inipot po yan, lumabas yan, napakataas pa rin po ng protein content ng ipot mismo. Tapos syempre protein, ammonia kasunod yan. Tapos yun na, yung anong yun, magiging langaw po yun, mag-uuod na. Pero sabi ko nga tayo, kahit sabihin ng patong-patong, may mga manok tayo nakagala, kakainin nila yung magiging worms, 'di ba? So wala tayong magiging problema. Inom lang kayo, inom. Dapat in 3 days tayo mababawasan na yung naririnig natin na halak-halak. Nung ano, okay na eh. Tuloy-tuloy dapat talaga. Buti na lang malakas kumain. Paano kaya yung may-ari nito? May mga halak din yung manok niya, no? Ganyan din lang ang ginagamot. Kagawa ako ng ano, may hook, nakabitin na siya. Ito. Marami pang pagkain. Bukas na kayo kumain, ha? Yun naman tayo sa ating mga ducks na napakagaganda. Hindi pala nagtuloy yung bulaklak nung ano ba to? Guava. Hindi po nagtuloy. Andito na pala yung ating mga ate. Mga Franse, andito. Nasa Pilipinas sila ngayon, na kay mama. Binili ko kaagad si Frank ng matatabang alimango kay Nanay Conching. Pa-welcome ko sa kanya. Ayan. Pupunta dito yung mamaya, mamasyal. So ayan, yan napatay ni Kong Kong. Yan lang. Yun doon hindi niya man in-spray.
Nakalimutan ko na naman yung palangganang malaki. Oy, uhaw kayo. Uhaw, gutom. Ano maganda sa may alaga eh. Dito kayo sa labas kaya. Ayun yung tubig. Gaganda na oh, laki na na ito. Oh. Mag-aano na po. Lumabas na yung kanyang feather, ayan oh. Palabas na sa mga 2 weeks time pa. Makikita na natin. Bronze nga ang kulay. Ang bronze. Sabi ni MK baka mag-whitehead daw yan. Baka daw mag-whitehead ito. Halos pareha sila ng kulay. Kasi ano, Bruno. Bruno. Kaya magandang ipag ano, pagpalabas ng magandang kulay ano. Ang ganda rin ito oh. Ito maganda din. Ito po ay lalaki. Ang mga lalaki dito ay ito. Ito at ito. Yan. The rest puro babae na po yan. Kasi mas mabilis pong magano ng palahi ng lalaki, syempre. Dahil ang lalaki, pwede ka magpares ng kahit ilan. Mga 5, 4, pwede. Yan, dalawang ano po ito. Itong, ayan, yung dalawang kumakain na yan na medyo whitehead na yan. Yan yung dalawang Indonesian duck din na babae yan. Mga bata pa yan. Ito yung break. Talagang malaki ang barako. Tapos yung dalawang black na yon local. Ang tibay talaga ng balahibo ng mga ducks. Kahit paliguan nyo, wala na. Hindi talaga basta-basta po ano ito. Maliligo sila. Kaya kailangan ko ng malaking malaking batya dito. Lalabasan na yung kanilang mga feathers yun doon. Ito. Ganda na. Ganda ng kulay na ito talaga. Nakakatuwa. Busy talaga tayo. Shoutout pala kay Ate Mer Malyari. Ayaw niya daw ako istorbohin dahil busy daw ako sa aking mga darag at bibi. Hindi naman. Alam nyo, keep busy living, di ba? Ayan. Sino ba yun na? Ayan. Ano yan? Sino yan? Rowan? Sit na Rowan to. Sabio Rowan? Sabio ata. So napakain ko na, napainom yung mga kalapate. Yan. Yung mga manok natin okay na. Ang ganda ng mga nyug natin. Saging, wala pa pong pusong lumalabas. Pero ayan, wala pa. Grabe laki na ito O tinanggal na yung mga ano yan, mga saha, nililipat na. Ba, laki nun ang laki bunga. Ito laki na pero palakihin pa natin yan. Ito may tukod na rin at bumibigat na.
magiging malaki din po ito dahil iilan lang yan eh. Magiging malaki din yan. Wala pa yung wala pang puso. Talagang dahil naglagay po tayo ng mga fertilizers, Carabao manure plus mayroon din akong linagay inorganic, parang mas lumaki sila talaga, diba? Sana ganun na nga ang mangyari. Ito yung mga rambutan natin, tagal ko nang hindi nadadaanan na yan, nabuhay naman. Sana ay tuloy-tuloy. Maliwalas dito nagtabas na naman si Kongkong ng mga tabas na naman siya ng mga ilang papaya pa, pero patapos na po yung ating papaya season. Konti na lang yan. Ay, busy sila. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.